a fire with 2 sticks, start by carving a notch in a fireboard and preparing as needle. After nun, magkikreate ng friction upang maglikha ng init or apoy. After naman makapag-create ng ember or ng apoy, maaari natin itong ilipat sa maliit na tambak kagaya ng tuyot na dahon, dahan-dahan, at pwede na nating ipan ito gently. So after that process, makakabuo na tayo ng fire. So in this activity, we're performing hand drill. So to make a fire using a hand drill, kailangan natin ng isang board, at the same time ng stick or wooden stick. So while performing this, kailangan mo maghanap ng kusot or ng bird nest na siyang magiging saluhan ng baga once na mag-create ng ember or ng heat ng galing dun sa may board. So, ang nest or ang kusot, siyang magsisilbing saluhan ng baga, at pag nag-create ka na ng baga, unti-unti na itong mag-start ng usok at mag-create na ito ng fire by means of blowing gently. So in this activity, we're performing striking flint. To conduct striking flint, kailangan mo ng dalawang steel na pagkikiskisin mo ng sabay, and makaka-create ka ng spark. Yung spark na yon, once na tumalsik yun sa kusot or sa tuyo na niyog gaya ng ginamit namin, magkikreate na to ng fire. In our last activity, we're performing magnifying glass to create a fire. So, paano nga ba tayo makakapag-create ng fire using magnifying glass? By means of direct sunlight. So, kailangan natin magnifying glass at the same time ng direct sunlight. Itututok natin ito sa kusot or sa bird nest upang mag-create ng fire. So, sa pamamagitan nito, nakakatulong ang direct sunlight at ang magnifying glass na mag-create ng heat by means of sun. So makikita natin dyan, nag-start siya ng pag-usok na hanggang sa nagkabaga, at pag nagkaroon na ng baga, pwede na nating hipan ito dahan-dahan to create fire.